Maligtan, no? The first time gibuko sa Ginoo ang iyang balang espiritu sa mga tinunan. 120 diha sa dito sa upper room. Praise God. So we celebrate Pentecost Sunday. Dito magdugay ang atong speaker karon magigsunan akong giilang usa sa akong amahan diha sa pagtuo. O siya usab sa mga pioneering pastor sa Faith Tabernacle, mga general sa Faith Tabernacle, mga pinakaunang pastor. Una pa siya ni Pastor Papa Anthony Dumalaga, una pa siya. So, dili basta-basta ang atong speaker, iyahan kasing-kasing, no, wala matiguang diha sa pagpangalaga sa Ginoo, sa pagwali sa pulong sa Dios. Isag layo kayo, kaya niyang biyahion siya dihapoy mag-drive, no? Di basta-basta. Muna, yun niyang 71 na siya, pero ang iyahang dagway, ang iyahang igsuon nga lawas, itsura, aptik pa, mura pag 50. Kanunay po niyang kauban ang iyahang pinaggang asawa, no? O kanunay silang kauban sa ministry bisan asa sa kasakit o kalipay. sa bilang kuan mag-uban niya po. Praise God, hallelujah. Dunasad sila yung mga anak nag-i-bless po sa Ginoo ay ilang kinabuhi na ay mga negosyo na ay kanang nindot na po ng mga income o naa diha sa simbahan nagatabang sa ministry. Praise God. Hallelujah. O ato sa speaker, siya sa ang inungdan nganong si Brother Edward na abot diri. No, si atong missionary si Brother Edward naabot din nagdala og mensahe sa grasya. Muna nga dako to ang kalipay o pagmahal mga kaigsuonan niining alagad sa Ginoo nga iyang gigamit sa kanunay ug nagtuo ko karong adlaw dunay bala o daghang gidalang panalangin para kanato pinagi sa pulong sa Ginoo. So without further ado, help me welcome, hallelujah, the man of God, uban sa kasawa, Pastor Manuel Bawiin and Pastor David Bawiin. Ito si Lula, Mama Mary. Ayaw mo yapon. Asa si Isa? So, Noime, Yuli, naday ka? Ayaw ako pagtawga og Noemi. Tawga ako Mara. Kaya nga itong Diyos, nag-antos ako o hilabihan kapait. Kung milarga ako nga puno sa kargada, apan sa akong pag-uli, wala na ako'y karga o kay nawala ang tanan. Anak, balik sa iyong amahan, kaya kung balik sa Bethlehem. Manguli na ko. Salamat, anak. Ma, ayaw kong pugsa. Nga mubiyak ka nimo. Bisan asa ka mo adto ako. Bisan asa ka mupuyo ako. Ma, ang imong mga katawhan ako. Kung asa ka mamatay, dito ako magpakamatay. Kung ang kamatayon ang ubulag ka nato,
Pagpaka na itong Ginoo. Ayong buntag sa tanan. Salamat sa atong mga artista karong buntaga. Hallelujah. Hallelujah. Magampo kita. Amahan sa langit, daghang salamat sa imong presensya. Salamat Espiritu Santo na ikaw nagapanglihok sa among taliwag. Intakas kabuntagon. Salamat sa imong mga katawhan. Nagihatagan nimo sila kagawasan karon nga managkatigom kami. Aron sa pagsimba kanimo diha sa Espiritu sa kamatuoran. Nga kanimo musalig kami bisan pa sa mga pulong karon nga among panagsawan. Nga mudangat kinis kasing-kasing sa imong mga katawhan. Ug nga usa na kadlaw mahimugso kini sa ilang kinabuhi nga ang kadagaya sa panalangin mo Dios, ang kalipay ug kalinaw o ang grasya o kaluoy pagapadayon diha sa ilang mga kinabuhi sa matag adlaw. Amay kong pasalamatan nimo talaga po kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa makausap pa may buntag. Sister Diri ang akong kauban karon. Siya karon na ang babae nga naa sa akong gilid. Kasakit o kalipay. Pwede pagkapinan pagbilangguan. Ang akong kauban, ang usa, among umagan, banas na among anak, si Alfred. Paumsanon ang iyang apelyido. Di kita siya pwedeng magpataas. O driver na ko. Amen. Kay bisan pag kaya pa na ko mo-drive, nagiw ko'y reserva. Oo, kung ikinahanglan mo pahulay. So, mao na hinungdan ang ipasalamatan ng Dios nagkaroon buntaga ni Abi nangalagad sa Ginoo. O pagkay among pagkauman gikan sa Artiaga, o salamat sa Ginoo nga apas pa yun ang oras. Wa pa mi kayo mali. Tama-tama na. Praise God. Milarga ako nga kargado. Mipauli ako nga basin. Mao na deklarasyon sa kasinatian ni Naomi. Usahay may mga panahon sa kinabuhi nga musipyat kita sa atong desisyon o resulta sa pagkabangkaruta. Bankrupt tungod kay sipyat ang desisyon. Salamat na lang at dunay pulong sa Dios nga may pasalig ningon siya dili kita niya biyaan. Amen. Oo. Musipyat man kita pero dili kita niya biyaan. Amen. Dako na siya gasto sa atong kinabuhi. Hallelujah. Bisan pagtuyuon ninyong sibat, bisan pagtuyuon ninyong layas, bisan pagtuyuon ninyong ambak ikan samot sa Dios, dako na siya gasto sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mismo ang kinabuhi sa iyang bugtong anak mo gibayad kanato aron kita malukat gikan sa kasalanan o malagi. Ang tanang gustong langit ringog amen. Amen. Pagpaka nato ang Ginoo. Okay na ba mo nga matug langit bisag wa si Jesus? Mga Brian madinig mo nga. Ang tao diri. Ang final destiny gyud nato si Jesus. Amen. Kay mo may iyang giingon nga bisan ako ato usab ka. Amen. Oo. Bagon sa man ang langit kun wa siya. Tama. Pero bisan pagtuwa kita sa impierno kun naa siya, bugnaw ang palibot. Pagpagan natin Ginoong Hesus. Hallelujah. Naay panultihon nga there is a way that seemeth right unto a man, but the end therefore is the ways of death. Dunay mga dalan nga murag nindot alang sa tao, apan ang tumoy niini kamatayon, mga kamatayon. Nindot kayo muna-hunaon mga igsoon nga para nato ningon diri, failure is not final. Ang kapakyasan, ang pagsikpiat, ang pagkabulyaso, dili na siya maoy
final. What is final is success. Ang final sa atong kinabuhi, kalampusan. Wa tatawag sa Dios o gitudlo aron nga sa unahan o sa katapusan mauyamon kita. Wala. Ang katuyuan sa Dios nga iya tang gitawag aron iyang panalanginan. Papakan nato ang Ginoo. Iya tang panalanginan ug ang katuyuan, ang kalampusan sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi nganong iya tang gitawag. Nigon si Apostol Pablo, He has called us according to His purpose. Ang matapos sa kanato dinhi, bisan pa ang labing mga bata o kanang wa pamatao, dunay tawag ang Dios sa atong kinabuhi. O ang tawag sa Dios sa atong kinabuhi, duna siya'y katuyuan. Dili akong katuyuan, dili katuyuan ni pastor, kundi katuyuan sa Dios nga iya kitang gitawag. Ang tanang mga tinawag, may ngoro kami. Pagpaka na to ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Panahon sa mga maghuhukom, si Elimelech o si Naomi, nakadesider na mulang gagikan sa Bethlehem, paingon sa Moab. Dito namuyo sila, milangyaw sila. Pero matod pa sa Tagalog sa masamang palad ba? Or kapalaran. Sa masamang palad, namatay si Elimelech. Wa na hisguti kung sa'y namatyan. Unya naminyo si Mahalon o si Chilion. Ngadto kang Orpa o kang Naomi. Adami, kaning Ruth. Pero sa wa madugay, nang namatay po si Chilion o si Mahalon. Ang hitabo na silang tulo nga nagpabilin, pulos na balo. Nabalo si Naomi, si Orpa, si Ruth. So nakahukom si Naomi nga mopauli sa Bethlehem. Tungod ni anak, iyang aghat ang iyang duha ka binalay nga mopauli sa ilang mga ginikanan. Kay wa na siya ikahatag nga anak pa aron ilang paabuton o pakaslan. Kay sa kultura sa Israel, kung mamatay ang bana, pwede nga ang manghod maoy isunod. Kung mamatay ang manghod o ang duha, kung manganak pa ang babae, pwede ilang paabuton. Grabe, ano? Mao na ilang kultura. So ang mahitabo nga ang babae mag 25 anyos na, uli ang lalaki mao pa'y pagkatao. Sulig kaminyo niya na ang babae 45 anyos na, uli ang babae 20 pa. Mao na ilang kultura. So iyang giaghat nga mupauli sila. Tuod man si Orpa, ay nato si Orpa. Si Orpa nihalok sa iyang ugangan o mipauli sa iyang ginikanan. Samtang si Ruth dunay usa ka deklarasyon nga hilabihang nugata. Diingon si Ruth ngadto kang Naomi nga iyang ugangan. Ayaw ako pag-angyua nga mubiya kanimo. Kay bisan asa ikaw moadto, ako moadto. Bisan asa ikaw mupuyo, adto ako mupuyo. Ang imong katawhan, mamahimong akong katawhan. Ang imong Dios, mamahimo nga akong Dios. Asa ikaw mamatay, adto ako magpakamatay. Hangtod na sa kamatayon kita pagkabulagon. Mao na karon sa atong mga kasal, till death do us part. Hindi taon-taon kung kanimo ay atong covenant o kahapakigsaad sa inyong pastor. Kaya na ninyo? Kaya na ninyo mga makaigsunan? Nga, pastor, till death do us part. Kung kaya ninyo atong isulti kusog, dungan, pastor, till death do us part. Ako ba nga pa nasulti? Sulti mo. Pastor, kusog, till death do us part. Pagpaka na ito ngayon. Ngayon, ayaw mo pagbiya. Ayaw mo pagbiya.
diri mo gibutang sa Ginoo. Ibutang sa inyong panunduman, dulot sa inyong kasing-kasing, nga ang Diyos mo'y nagbuot o nagbutang ninyo niining nga kongregasyon. O kana pakigsaad ni Ruth ngadto kang Naomi, mauna siya atong pakigsaad sa atong pastor. Pastor, hangtod sa kamatayon, kita bulagon. Amen. Pagpaka na itong Ginoo. Hallelujah. Pag-abot na nila sa Bethlehem, ang tibuok syudad na ukay. Naay nisinggit kaganiha, Naomi, na uli na di ay ka. Nitubag si Naomi. Pero sa dili pa nako na hisgutan, na ukay ang Jerusalem o ang Bethlehem. Nakasulay na ba mong langyaw o lakaw nga layo nga pagpauli ninyo na ukay ang dapit nga inyong ipaulian? Wala pa? Ako nakasulay na. Pag-uli yun na mo, gikan sa namigin, kay na priso man may 3 ka bulan, na ukay ang dumagigil. Ningon itong mga pastor, uy pastor, nauli na di ay ka? Ingko o, di ba na priso ka? Ingko o, imo ning auto? Ingko o, gusto ka? Gusto unta, papriso o sa iba. Tapakan na itong ginamay ko. Ang mga rihas sa bilangguan, wag makapugong ka na mo dito sa bulod. Kada adlaw ako mong sultihan, dunay katuyuan ang Dios nganong naglabo to sa akong ginagawa. Kada adlaw doon ako'y Bible study nga gibuhat sa mga image. Sa katapusan simana nga kami, mubiya na, mugawas na. Ang bantugang pulis dito nga gwardiya, nga kung musunod ka nga bago, nga doon na kay sala, nga grabe, biglan ka lang yun tayo kinabihin, kulatahon niya mayo. Pero sa katapusan simana, sa among pag-Bible study, nag-assure siya o nag-teaser, ni Sulod, abin ako mga saba siya, nilingkod dito kauban sa mga priso, unya ni dawat sa Ginoo. Ang warden, nisulti na ako, nga pastor, kung dili ka palang priso, kininta ng priso, akong pabautismuhan mo. Unli lang, nga kay priso ka, kitagtangan ka sa tanan mo mga katod, rights, dili pwede na mamautismo ka. Ikaw ako ba na lang mo ipabautismo, kay mo paulin ako. ang akong ikalipayan, mga eksondo na mga sitwasyon, may butang kita sa Ginoo, nga murag dili ka komportable. Unya magsigit ang pangutan ng Ginoo nga o good name. Nagpatinumanon na nauta ko nimo. Naghatag ko sa akong tithes o offering. Nisimba ko, nag-ampo, nagbasa ko Biblia. Pero maabot ang panahon nga kana nga mga pangutana, dunay tubag ang Diyos. Pagpaka na ito ang Ginoo. Kung ang tubag sa Diyos, all things would together for good. To them that love God, and today who are the called according to His purpose. Dunay katuyuan ng Diyos. Pagpaka na ito ang Ginoo. Ang nakasakit pag yun, Pastor Jis, dunay pastor nga ni-forward na ko mensahe. Atong kauban, katalirungan na ko, classmate na ko sa Bible School, iya kong giingnan, doy, pahawa diha sa Dumaguete, kay di ka na mahalin. Sakit dili. Gikan pa ko mo pa'y pagawas na ko slangog. Gisugat ko o usa ka istorya. Wa naman lang yun siya mo dasig nga doy, may panahon pa. Iya kong gingnan, pahawa diya, di ka na mahalin. Pero salamat sa grasya sa Diyos. Tungod sa iyang grasya, ako, mao ako karon. Tungod sa grasya sa Diyos. Pagpaka na ito. Tungod sa mga kaluoy sa Diyos, huwag mo biya ang kaluoy sa Diyos atong kinabuhi. Ang tanang gikaluyan sa Diyos karong si manaha moingog, amen. Ang tanang mga makaluluoy moingog, amen. Amen. Pwede, amen. So, kitang tanan puno sa kaluoy sa Diyos. Maunay hinungdan na ingon si Pablo, busa hangyoon ko kamong mga igsuon,
tungod sa mga kaluoy sa Dios. Kada adlaw, morning by morning, your mercies I see. All I have needed, your hands have provided. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Grabe ang kaluoy sa Dios kada adlaw. Kung wa pa kita, ningon si kaliadto, kamo, dili mga katawhan sa Dios. Apan karon, mga katawhan na kamo sa Dios. Ang tanan mga katawhan sa Dios, mingo kami. Pagpaka na to ang Ginoo. Kaliadto, wala kamo pagkaluy. Apan karon, gikaluy ana. Praise God. Kada adlaw, nabuhig kita tungod sa iyang kaluoy. Dili tungod sa atong diskarte, dili tungod sa atong abilidad, dili tungod sa atong kapasidad, kundi tungod sa iyang kaluoy. Pagpaka na itong Ginoo. Hallelujah. Praise God. Mideklarar si Naomi nga matod pa niya, milarga ako nga kargado. Gikan sa Bethlehem, puro sila sa panalangin. Gibiyaan nila ang Bethlehem. Diadto sila sa buwag. Sa sama-samang palad. Ni pauli siya nga basiya. Walang dili na siya gustong patawag kong Naomi. Kaya kahulugan sa ngalan ng Naomi, pleasant, pleasing, or beautiful. Ningon siya, tawag ka ako ninyong Mara. Kaya, gipaantos ako sa Dios sa hilabihan kapait. Kay ako nilarga gikan sa Bethlehem nga puno sa panalangin. Pankaron mipauli ako nga nay dala. Sa pero karon buntaga tanaw mo payon ako. Akong balingon ang senaryo. Karon buntaga ako kamong sultihan, kamong tanan nga niya karon tanaw man ako. Karon buntaga ako paulit kamo nga pulos kargado. Kargado sa panalangin, kargado sa pulong, kargado sa kalibay, kargado sa kaayuhan. Punon sa Dios ang inyong kinabuhi sa mga maayong butang, aron ang inyong pagkabatanon magpabiling kusgan, lig-on o insog sama sa ila. Praise God. Hallelujah. Punon kita sa Dios sa iyang mga kaayo sa matag adlaw. Pagpakanato ang Ginoo. Hallelujah. Karon buntaga, mao kini na akong deklarasyon alang kaninyong tanan. Nga mamauli kita nga kargado. Mamauli kita nga puno sa panalangin. Tugma sa ingon ni Isaias. Sa Isaias 10:27. Ningon siya sa pagsulti maabot ang adlaw nga ang imong palas-anon pagakuhaon gikan sa imong abaga o ang imong yugo gikan sa imong liog, ang iyang yugo gikan sa imong liog o ang yugo pagabunggoon pinaagi sa dihog. Ang dihog sa Dios nga niya sa matag usa kanato mao'y mubunggo, mao'y mubali sa mga yugo sa pagkaulipon. Naulipon kita sa pagpakasala, naulipon kita sa kakabos, naulipon kita sa sakit o balatian. Apan salamat si Jesus, mipasan sa cross ngadto sa Kalbaryo, aron pagbayad o paglukat kanato gikan sa tunglo sa kasuguan. Ningon si Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 13, gilukat na kita ni Kristo Jesus gikan sa tunglo sa kasuguan. Gitunglo kita tungod kay nalapas ang balaod. Apan salamat nga dunay nilukat kanato. Wa gyud tayo mahimo. Wala tayo mahimo. Pero salamat si Jesus. Mipasan sa iyang cross. O biyahe agi sa Via Dolorosa. Paingon sa bukid sa Kalbaryo. Dito siya namatay. Gipatuluan sa iyang dugo o kalas sa iyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Aron pagtubos kanato. Praise God. So mao kini siya mga igsuon ang nahitabo. Hallelujah. Sila, si Ruth o si Naomi,
mipadulong sa Bethlehem. Tima din ninyo maayo ni siya. Ang ingon din sa Balaang Kasulat, si Ruth o si Naomi mipadulong sa Bethlehem sa sinugdanan sa ting-ani sa mga sibad. Sa dinang mibiya sila, minisidir sila nga mubiya sa Moab. Dapit sa kamatayon, dapit nga nahanaw ang ilang kaugmaon. Sa dinhang minisidir sila mibiya sa Moab. Mga igsoon, misugod ang ting-ani sa ilang kinabuhi. Mao ni siya ang akong gustong ipasa kaninyo minsan alang sa matag usa. Sa dina nga kita mitalikod sa atong kinabuhi kagahapon, sa atong kinabuhi nga masat-anon, sa atong kinabuhi nga way paglaom o way kaluwasan, misugod kita sa ani. Misugod sila, nisugod pag-ani mga kaigsuonan sa sibada. Hallelujah. Ang sibada, barley. Ang barley akong gitanaw. Ang benefits sa barley, healing, arthritis, o uban pang mga sakit-sakit, ang tambal barley. Ako na lang i-incluso sa pagsabot nga ang barley, healing. Sa dinhang miabot kita sa gingharian sa Dios. Sa dinhang misunod na kita kang Jesus. Sa dinhang mikalikod na kita sa kalibutan, misugod ang healing sa atong kinabuhi. Healing sa atong lawas, healing sa atong bulsa, sa atong pitaka, hallelujah, sa atong mga anak, sa atong mga apo, sa atong negosyo, dunay healing nga panitabuon ang Ginoo. Ano pagpaka ng Ginoo? Praise God. Hallelujah. Dito misugod pagpanghagdaw si Ruth. Nanghagdaw si Ruth. Ang pagpanghagdaw, nagdaginot lang siya sa mga salin. Dili siya mga ngani ng hagdaw. Oo. Na ako'y hagdaw kaniadtong nga grupo. O ang kahulugan sa hagdaw, hiniusang akto sa gugmang Diyosnon alang sa walog. Unay meaning sa hagdaw. Hiniusang akto sa gugmang Diyosnon alang sa walog. Ang buot ipasabot sa walog, alang niadto intaw mga naa sa ubos. Ubos nga kahimtang, ubos sa kinabuhi. Mao na siya kahulugan sa hagdaw. Si Ruth, mga kaigsuonan ng hagdaw sa umhanan ni Boaz. Asa ko ito oras? 11:30. So, napa ko 30? Okay. Maoto ng hagdaw sa umhanan ni Boaz. Apan kadtong yang pagpanghagdaw, maoy lintunganay nga gamot. Usbon ko, ang pagpanghagdaw ni Ruth sa umhanan ni Boaz, maoy sinugdanan o kalintunganay ng gamot, diin dito migitid ang bantugang hari sa Israel. Dito na tao ang bantugang hari sa Israel. Si Ruth naminyo kang Boaz. Si Boaz o si Ruth nanganak kang Obed. Si Obed o kang iyang asawa nanganak kang Isay, Jesse. O si Jesse mao ang amahan ni David, ang bantugang hari sa Israel. Tanawa ko ninyo yung balik ang senaryo nga nahitabo sa kinabuhi ni Naomi o ni Ruth. Hopeless sila. Milatas sila sa walog, kamingawan, kapatagan, kabungturan. Pero wa nila damha nga usalya na kaadlaw mahimo silang great grandparents, mga apuhan sa bantugang hari sa Israel. Naa ka ba anak nga kahimtang nga murag layo ka na kaayo sa tinuod, nga murag ang panalangin hilabihan ng lisura nga imong gukdon,
Meaning, ang imong kinabuhi naa ka na naglatas sa walog, valley, sa kapatagan, sa desierto, kalingawan, kabungturan, apan wa lang nimo damha sa plano sa Dios nga gamiton kadaay nga ginikanan sa mga bantugang tao sa kingharian sa Dios. Pagpakan ato ang Ginoo. Hallelujah. Mauna sa mga igsoon. Wingong mas pagsulti ako, anak kong mananggiti. Abi na kong pilot ko karon. Pero salamat sa Ginoo. Hallelujah. Dunay plano ang Dios nga dili kapugan. Niakto ko sa pag-apply kay nakapasar ko sa PME examination. PME unta koron pastor. O ang ako untang ranggo ni retire ako pero general. Kanto si General sa Apedra, si General Perolin, si General Basa, ako